Susi natin. Tapos paandarin natin. Iyan na! So mayroon tayong ginagawa rito mga katropa na NMAX version 2. Ang problema ng motor ni boss ay walang minor. Ngayon naayos na namin. Anong problema? Bakit walang minor? Walang spring. Walang spring sa IC. Sa mga nagtututorial body mga katropa, naingatan natin yung mga maliliit na piyesa kasi pag hindi natin nasa uli yun, maapektuhan yung motor natin. Katulad nun, yung IC walang spring, kaya kahit anong tono, hindi talaga may tono dahil yung spring napaka-importante. Siya yung magpipigil sa IC valve para hindi gumalaw yung kanyang clearance. Tapos dito naman mga katropa ay nag-error 12, dinala sa atin to, hindi umaandar kasi nasunog yung kanyang socket sa stator. Ito yung mga common na problema ng mga Aerox, NMAX na kapag hindi umaandar, kadalasan nasusunog yung socket dito. Dati kapag nasunog yung socket, nirerekta lang namin, pero ngayon isinasama na rin namin magpalit ng CPK sensor para one time lang na trabaho ang gagawin natin. Kasi kapag hindi kayo nagpalit ng CPK sensor, minsan na-erekta nyo na, babalik yung customer at sasabihin na mamatay-matay pa rin. Yung pala CPK sensor na yung problema niya. Ito yung CPK sensor ng motor ni boss. Medyo madumi na, hindi lang pala medyo. Kinain na ng ng langis tsaka alikabok. Tapos dito naman mga katropa, mayroong L300 at sa loob niyan mayroong motor na dala nila ay Honda Click. So yung problema ng motor nila boss mga katropa, hindi umaandar. Naisususi lang siya pero ayaw mandar. Ano pala yung problema nito? Yung history nito? Ha? Walang lumalabas na? Umiilaw lang po yung panel. Umiilaw lang yung panel pero ayaw mandar. Opo. Ayaw mag-trigger. Pero mukha siyang tropa. Nagalaw na ba? Napaano na, no? Nagpalit po ang ECU. Tapos binalatan ko. Nagpalit kayo ng ECU. Sige tropa, ibaba na natin. Tignan natin kung ano yung problema. So ito na mga katropa, yung Click version 2 na sinakay doon sa L300. At kung mapapansin nyo rito, bago na yung kanyang computer box. Binili nila yung computer box sa halagang 10,000 dahil siguro akala nung gumagawa ay computer box yung kanyang problema. Pero bago natin syempre sabihin na hindi sira yung kanyang computer box, i-diagnose muna natin. Tapos dito naman mga katropa, sa kanyang keyless sa knob, kung mapapansin nyo, tinanggal na rin yung lock nung kanyang knob. Kaya anytime, pwede mo siyang susian kahit na wala yung kanyang remote. Ayan. Pero syempre kapag ganyan, hindi aandar yung motor kasi wala yung remote kahit na ma-open mo yung knob. So kailangan pa rin dito ng remote para gumana yung ating bagong computer box o gumana yung motor. Tapos yung kanyang mga wiring ay binuksan na rin dahil siguro hinahanap yung problema kung may putol o wala. Tapos doon naman mga katropa pala, meron tayong ginagawa rito na Honda Genio Gentle. Yung problema ng motor ni boss mga katropa galing sa ibang shop, ang problema ng motor niya ay hindi nagkakarga tapos hindi nagpo-push button. Ngayon sabi dun sa kabila, baka computer box na yung kanyang problema kaya pinapunta sa atin para ipa-check. Pero ito, tinanggal namin yung stator dahil nung tin-troubleshoot namin ay nalaman namin na dito yung may problema sa stator niya. So kung naka-encounter kayo mga katropa ng ganitong klaseng problema sa Honda Genio kaya dun sa mga click na katulad nun na tin-troubleshoot natin, same lang yung proseso ng gagawin natin para malaman natin kung sino ba yung may problema. Kung may problema ba yung computer box, may problema yung stator, o may problema yung CPK sensor. Ganito lang yung gagawin natin. Kapag i-multitester natin tong stator, dapat itong tatlong wire na ito, magkaroon siya ng contact o mayroon siyang continuity. Subukan mong i-multitester yung bawat wire. Dapat mayroon. Kung mapapansin nyo, wala. Kabila. Kung mapapansin nyo, wala rin siyang continuity. So ibig sabihin pag ganyan, hindi magkakarga yung motor at hindi rin siya magpo-push button. Pero pag tumunog yung tatlong wire na yan, hindi sa stator yung problema, malamang ang may problema doon sa kanyang mga relay. Ganun na yung gawin natin kung sakaling hindi nagcha-charge at hindi umaandar yung motor. Ngayon para makita nyo yung pinagkaiba niya sa sira, ito yung sira ng stator at doon naman tayo sa Honda Click na ginagawa natin, yung galing sa Dasol. Dasol ba ito galing?
Aswal, galing sa aswal. So dito mga katropa, para mapagbasihan lang natin, dito yung kanyang stator, kung hugutin natin yung stator, tapos yung wire na galing mismo ng stator, papunta dun sa magneto, i-test mo katulad nito. Mapapansin nyo, ang good na stator, ganito yung ano niya, ganito yung kalabasan niya. Sige. Yun, nakita nyo? Kabila. Yun. Yan yung good na stator. At ito naman, yung sa Honda, dun sa naka-tricycle ay yan, wala siya. 'Di ba? Pag ganyan, hindi talaga magkakarga yung motor at hindi mag-push button. So, gentle, sabihin mo dun kay boss na stator na yung problema niya. Okay? Ito, ibalik natin to. Ito, okay na. So balik ulit tayo dito mga katropa sa click version 2 na ginagawa natin. Ito yung remote ni boss mga katropa. Subukan muna natin siyang paandarin bago natin siya i-troubleshoot kung ano talaga yung problema. Siyempre sa remote, ilong press natin to. Dapat kulay green siya. Red at ito green. Tapos pinutin natin tong start button niya kasi keyless siya. Dapat umilaw yung indicator ng susi. Tapos saka natin siya i-susi. Tapos i-push button natin. Kung mapapansin nyo dito mga katropa, yung relay niya ay tumutunog lang. Pero hindi siya umaandar. Bago na yung kanyang computer box. At ito yung lumang computer box ni boss. Dala-dala nila. Nagpalit sila ng computer box. Kasi ganun yung problema ng motor nila, ayaw umandar. Kahit na chinik na nila yung buong wiring, wala naman daw putol at kumpleto. So para mabilis nating malaman mga katropa kung ano ba talaga yung problema ng motor ni boss, ang gagawin natin dito ay idadiagnose natin yung kanyang computer box at titignan natin kung ano yung lalabas na problema kung bakit ayaw umandar. Daniel, i-diagnose natin yung motor. Napaka-importante na meron kayong diagnostic tools para mabilis malaman kung ano ba talaga yung problema at syempre mabilis nating ma-troubleshoot yung motor. Pero kung sakaling wala kayong diagnostic tools, ituturo ko sa inyo kung paano natin ito troubleshoot ng madalian yung problema ng ganitong klaseng motor kahit wala kayong diagnose sa inyong shop. So kita niyan, i-diagnose muna natin kung ano yung sinasabi ng diagnose. Isa pa. Sige. So dito mga katropa, hindi niya mapasok yung computer box ni boss. Ito yung bagong computer box, pero ang pinagtatakaan ko dito sa computer box ni boss, mukhang hindi siya original. Kasi kung mapapansin nyo, doon pa lang sa texture ng kanyang hulmahan, mukha na siyang hindi pulido. At dito, Daniel, ikaw nga rin sa kabila. Dito ka sa kabila. Dito. Ito, hawakan mo to. At dito mga katropa, kung mapapansin nyo, mayroon siyang number na nakasulat. Kahit bumili ka ng brand new na computer box, may nakasulat palaging number dyan. Kumbaga factory number. Dito plain lang siya. Wala nakasulat. Dito wala siyang marking. Pero kung bubuksan nyo yung kanyang computer box, ito, tanggalin mo nga ito Daniel, mayroon siyang nakalagay na letter M. So tingin ko, itong computer box na nabili ni boss ay hindi siya original. Kasi ang laki ng pinagkaiba niya. May marking na M. Dito wala. Walang factory number. Dito walang factory number. So tingin ko fake kasi yung computer box na original napapasok ng diagnose. Karamihan sa mga fake na ECU ay hindi napapasok ng diagnose. Ito Daniel, subukan natin siyang ilagay. Tapos i-diagnose natin. So nailagay na natin yung lumang computer box ni boss. Subukan natin siyang i-diagnose. Kung mapapasok siya ng diagnose. Itong bago na binili nila ay hindi napapasok ng diagnose. Yung luma, try natin. So kung mapapansin nyo, napasok yung luma. Ito, hindi napapasok yung memory niya, pero yung luma napapasok. Mukhang, mukhang local or replacement ang tawag dyan. Tapos, subukan natin siyang basahin yung kanyang code, kung anong error niya, current. Kung mapapansin nyo, CPK sensor yung kanyang problema. So, matik, magpapalit tayo ng CPK sensor dito sa motor ni boss. Sa ngayon, walang problema tong lumang computer box at syempre wala rin problema itong bagong nabili nila. Dahil ang lumalabas doon ay
CPK sensor. Ngayon, kung sakaling wala kayong diagnostic tools na tulad ng ginagamit ko, ito naman yung madaling paraan para malaman natin kung may sira yung computer box o may sira yung kanyang CPK sensor o ano man dyan yung stator. So ganito lang yung gagawin natin. So halimbawa, sinusi natin yung motor, tapos kapag pinupush button natin at ang tumutunog lang ay yung kanyang relay, katulad nyan, ang gagawin natin, kukuha tayo ng test light. So ite-test light natin siya para malaman natin kung ano ba talaga yung may problema. Kung may problema yung computer box, may problema yung stator, o may problema yung CPK sensor. Kung sakaling wala kayong diagnose na tools na ginagamit. Itong ating test light, ilalagay natin sa body ground o sa ground ng battery yung ating test light clip. Test light natin yung positive, okay? Tapos iti-test light natin tong sa computer box. Dito sa computer box, meron kayong makikitang red blue, red white at red yellow. Galing yan sa stator. Ngayon, isa-isa natin iti-test light to at titignan natin kung iilaw yung ating test light. Kung sakaling hindi umilaw yung ating test light, possible na problema ay computer box o CPK sensor. So, syempre, para makamura kayo, magpapalit muna kayo ng CPK sensor bago yung ating computer box. Kung sakaling hindi umilaw yung ating test light. Ngayon, kung sakaling umilaw yung ating test light, natin kapag tinusok natin yung tatlong wire na ito, ang ibig sabihin yan, good yung ating computer box, good yung ating CPK sensor. Ang i-check natin dito ay yung ating stator kasi kadalasan nasusunog yung ating stator, kaya kahit na mag-supply ng live itong ating computer box, hindi magpo-push button yung ating motor dahil sunog yung ating stator. So subukan natin, Daniel, tusukin mo dyan, tapos i-push button natin, dapat iilaw yung ating test light. Subukan natin, i-push button, tignan nyo yung test light natin, wala. Kabila, push button natin. Wala. Kabila. Push button natin. Wala rin. So possible na problema mga katropa, computer box o yung ating CPK sensor. So bago tayo magpalit ng computer box, magpalit muna tayo ng CPK sensor. So ang ilalagay natin dito na CPK sensor mga katropa at madalas namin gamitin kapag usapang CPK sensor, so ilalagay natin to. Daniel, ito na lang ilagay mo na CPK sensor. Yes, boss. Palitan mo yung luma. Okay, boss. So ito na mga katropa yung ating CPK na ilagay na, yung luma. Ito yung luma na CPK na motor ni boss. So pagkatapos nating mapalitan ng CPK mga katropa, subukan natin siyang paandarin. Susin natin. Tapos paandarin natin. Iyan ang Pastor! So ayan mga katropa, buhay na buhay siya. Ang ibig sabihin yan ay okay pa yung lumang computer box ni boss, walang problema. Pero itong bago, testing natin itong bago kung ano rin. O, sige, patay mo muna. Testing natin yung bago. Pero yung bago, testing natin mga katropa. Pero 100% yung kanyang lumang computer box ay walang sira at walang problema. Sige, lagyan mo yung bago. So overall mga katropa, CPK sensor yung kanyang problema. At syempre, yung tinuro ko sa inyo para hindi kayo magkasusan ay dapat ganun yung proseso para iwas gastos. So isusin natin. Tapos push button. Oy! Ayun! Alright. So kanina mga katropa, nung sira pa yung CPK sensor, tineslight natin tong wire nito, hindi umiilaw. Ngayon ipapakita ko sa inyo yung pinagkaiba na kapag okay yun naman yung kanyang CPK sensor. Patayin natin. Tapos Daniel, i-test natin, pipitik-tikin ko lang yung push button ha, para hindi umandar. So nakasusi pa rin tayo mga katropa. Tapos i-push button natin, tignan nyo na pinagkaiba dati. Hindi pa tayo nagpapalit ng CPK sensor, hindi umiilaw, kaya nalaman natin na CPK sensor yung problema. Ngayon, bago na yung ating CPK sensor, subukan natin siyang i-push button. Kung mapapansin nyo, umiilaw. Ilipat mo sa kabilang wire. Okay? I-push button natin ulit. Pansinin nyo, umiilaw na. Kabila. Yan.
Yan, umilaw na. So nakita nyo mga katropa yung pinagkaiba ng sirang CPK sensor, hindi umiilaw yung tatlong wire. At ngayon, okay na yung ating CPK sensor, walang sira. Nakita nyo, umiilaw na yung tatlong wire. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, marami kayo natutunan, nagagamit yan sa inyong panganap buhay or sa inyong pag-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at syempre, ingat palagi sa pag-wiring. Pastor! Maulan! Maulan!